Alright, alright, alright. So, mali pala yung sinabi ko kanina. Hindi tayo magfo-focus ngayon. We still have things to continue, topics to continue under the folk speech or oral literature. And one of that is, since we're done with the riddle or bugtong, and I still have actually lots of sets of bugtong or riddles, but I just don't have the time to discuss it one by one. So if you wanted to answer it, you can just ask for the flashcards of it, the set questions, and I can give it to you. So as of now, we are going to continue with the proverbs or salawikain. So we have here 20 item multiple choice quiz about salawikain, kasabihan, at kawikaan. Mind you, may pagkakaiba itong tatlong na-mention ko. Okay? So, salawikain, it's more like a witty wisdom, ganon. Witty sayings. Okay? Salawikain, in short, proverbs. So, yun nga, it's a wisdom or something that will really uh, spiritually guide you. And also, it comes to ethics, yung which is good or right. Yun yung mostly sa salawikan or proverbs. Okay? Sa kasabihan naman, ito yung sayings. So, what's the difference? So far, ang naalam ko sa salawikain at saka kasabihan or sayings is that yung kasabihan is salawikan is more deeper and kasabihan is just more lighter. So, ito yung sayings na nagagamit natin during daily conversation with our friends, 'di ba? So on, so forth. So, next, for example, honesty is the best policy. Correct me if I'm wrong, no? That is actually, for me, so far na natutunan ko is, that is one of an example of kasabihan or sayings. Sa kawikaan naman, I think this is idioms. Yeah, correct me if I'm wrong, but okay, let's just, uh, what you call this? Confirm it. Kawikaan. No proverb. Agoy. Sinabotahe ako ni Google. No, 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 no. Kawikaan is idiomatic expression to, di ba? Yun. Nabasa ko to eh. Kawikaan in Filipino is considered an idiomatic expression, meaning it's a phrase with a figurative meaning that is not readily understood from the literal word. Hindi siya, pagbabasahin mo siya, hindi siya, you call this, hindi siya literal. Okay? For example, kawikaan is yung example ko sa previous, lami kay imong sanina. For Bisaya, maintindihan mo na pag masabihan ka ng lami kay imong sanina, ibig sabihin, that is a compliment. And when you try to translate it one by one, example, first word pa lang, lami. Lami means masarap. Lami kay imong sanina, ang iyong damit. Masarap ang iyong damit. That is not the intention, not to eat or not to taste your dress, but to declare something, to say something figuratively, no? Hindi siya dapat literal ina-understand. That is kawikaan or idioms. Okay? Yan yung kaibahan sa sayings or kasabihan, idioms, kawikaan, and salawikain, which is the proverbs. Okay? Again, if you want to have the clearer meaning of a proverb, ayun, a short, pithy, ano ibig sabihin ng pithy? Saying in general, stating a general truth or piece of advice. Ayun. Yun naman yung kang Google. The enemy of my enemy is my friend. Ayun. For me, ang naiintindihan ko, kayo lang yung mag-away. Pero siya ay kabigan ko pa rin. So, it's none of your business kapag nag-away yung dalawang tao. You just have to be neutral. No? That's for me.
So much for that. I think we used na yun. Just like I said. Just like what I thought, 5 minutes na tayo nagsasalita. Let's get right into it, to the multiple choice quiz. I hope guys hindi kayo nababagot, no? Number 1, piliin ang tamang sagot. So, let's try to answer. Number 1, ano ang pangunahing ano ang pangunahing layunin ng salawikain? A. Mang-aliw ng tao. B. Magbigay aral at patnubay sa pamumuhay. C. Maging bahagi ng alamat. D. Magkwento ng kasaysayan. Where is my pencil? Nawala naman ang aking pencil. Number 2. Ano ang kahulugan ng kasabihang ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan? A. Dapat nating tandaan ang ating pinagmulan. B. Hindi mahalaga ang ating nakaraan. C. Laging lumingon upang hindi maligaw. Or D. Mas mahalaga ang hinaharap kaysa sa nakaraan. Napakadali. Number 3. Ano ang ibig sabihin ng kung may tiyaga, may nilaga? A. Ang magsisipag ay may gantimpala. B. Mahilig kumain ng mga Pilipino. C. Mas masarap ang pagkain kung may tiyaga. Or D. Mas madaling magtagumpay ang matatalino. Anong ibig sabihin ng salawikain na yan? Number 4. If you are like if you think I'm too fast, you can just adjust the speed, okay? Number 4, ano ang salawikain na may kahulugan na ang taong may matibay na paninindigan ay hindi natitinag ng anumang pagsubok? A. Kapag may itinanim, may aanhin? Yan ba yung tinutukoy ng ating meaning sa ang taong may matibay chuchu? B. Pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy. So, hinahanap natin yung salawikain na nag-fit sa description. Number 3, ang matibay na walis, hindi agad natitinag. D. Ang taong matapat, pinagpapala ng lahat. Number 5, ano ang ibig sabihin ng mabuti pa ang bahay kubo, ang nakatira ay tao? Masama pa ang bahay na bato, ang nakatira ay kwago. Ngayon ko lang ito na-encounter Mas maganda ang bahay kubo kaysa sa bahay na bato. B. Ang pagiging mabuting tao ay mas mahalaga kaysa sa marangyang buhay. C. Ang kuwago ay dapat lumipat ng tirahan. Or D. Mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na bahay. Okay. Number 6. Ano ang dapat gawin kung maikli ang kumot? Ayon sa kasabihan. A. Bumili ng bagong kumot. Ganun ba ang gagawin? D. Matutong mamaluktot. C. Magtiis sa lamig. D. Humiram ng kumot sa iba. So, if you're answering this, like, pag lumabas to sa mga, like, situational siya ba? Referring to a proverb or salawikain. If you can try to, bumili ng bagong kumot, that is negative. Matutong mamaluktot, something you are doing or sacrificing with. No? Magtiis sa lamig, that is negative. Hayaan na lang na lumamig yung paa mo. Hindi naman pwede, no? Humiram ng kumot sa iba. So, sa choices pa lang alam niyo na yung sagot. Okay, number 7. Ano ang ibig sabihin ng ang isda ay nahuhuli sa bibig? Yung mga putak ng putak, hindi nag-iisip. Think before you speak, di ba? So, yan. Opposite ang isda ay nahuhuli sa bibig. So, A, madaling mahuli ang isda sa dagat. Yan ba? Literal ba? B, minsan ang ating salita ay nagiging dahilan ng ating problema. C, mahilig magsalita ang mga isda. D, masarap ang isda kapag nahuli na. Ano ba yan? Nonsense yung ibang, questions ay choices. 8. Ano ang ibig sabihin ng madali ang maging tao? Mahirap ang magpakatao. Oy, wow. Definitely matatamaan ka nito. Madali ang maging tao kasi tao naman tayo. Hindi naman tayo pwedeng mag-transform, di ba? Into something that is not human. So, yeah. Mahirap daw magpakatao.
A. Madaling mabuhay pero mahirap maging mabuting tao. B. Lahat ng tao ay mabait. C. Madaling matuto kung ikaw ay masipag. Yan ba? Tinutukoy natin? Or D. Masarap maging bata kaysa matanda. So the keyword is magpakatao. So what's the essence for you to become a human? Diba? Number 9. Ano ang ibig sabihin ng pagkahaba-haba ng prosesyon sa simbahan din ng tuloy? A. Kahit anong mangyari, magtatapos pa rin sa tamang hantungan. Sana all. B. Mahaba ang mga prosesyon tuwing piyesta. Piyesta ba ang tinutukoy lang ba natin dito? C. Laging sa simbahan dapat magtapos ang lahat. Lahat ba dapat sa simbahan? Is that really? D. Dapat dumalo sa prosesyon upang hindi manligaw. Number 10. Ano ang ipinapahiwatig ng huli man daw at magaling na ihahabol din? Ay, para to sa mga procrastinator. Siguro para to sa mga procrastinator. A. Ang mga huli ay laging mas magaling. Ang mga huli ay laging mas magaling. Yung mga late ba? Ganun ba yan? B. Mas mabuting tapusin ang isang bagay kahit mahuli kaysa hindi matapos. Better late than never. C. Dapat laging maging maagap sa lahat ng bagay. Dapat always ka talaga nauuna. Dapat ikaw yung pinaka-the best. D. Ang mga nauuna ay laging mas maganda ang resulta. Yan ba yung tinutukoy? Nauuna? Huli man daw, di ba? What's your answer? Okay, number 11. Ano ang ibig sabihin ng ang taong walang kibo nasa loob ang kulo? Ay, para yan sa mga babae dyan. Diba? So, guys, again, one thing, a reminder lang, no? If you don't like to hear me talking here, or if you don't like me to read, you can adjust the speed, the volume. Okay? So, yun. 11. Ano ang ibig sabihin ng ang taong walang kibo nasa loob ang kulo? A. Mas mabuti ang tahimik na tao? Kapag tahimik, mabuti ka na agad? B. Ang taong tahimik ay maaaring may matinding emosyon sa loob. C. Masama ang pagiging tahimik. Pag introvert ka or tahimik, masama ka kaagad? Diba? Opposite ng A at C. So, they're contradicting. Letter D. Laging magtanong sa tahimik na tao. Uy, careful ka din dyan. Hindi mo kilala, no? So, careful. 12. Ano ang pinapahiwatig ng ang sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan? A. Ang isang bahagi ng katawan ay madaling magkasakit. Yan ba yung meaning niya? B. Ang problema ng isa ay maaaring maapekto sa buong grupo o pamilya. So, the problem of very little, tiny, could be problem of everybody, di ba? C. Ang sakit ay hindi dapat ipagwalang bahala. Health ba yung tinutukoy natin dito? D. Dapat laging magpatingin sa doktor. Okay? Number 13. Ano ang ibig sabihin, walang humawak ng matagas sa patalim na hindi nasusugatan? Ay, grabe naman to mga proverbs na to, day. Grabe na, ang lalalim, di ba? So, it's like something we can learn about and you can apply into your life, di ba? So, if you're, for example, you can, itong nakaka-relate ako dito, walang humawak ng matagas sa patalim na hindi nasusugatan. So, for example, holding the wrong person. Uy! Holding the wrong person, di ba? The more you hold to that person, the more you hold to that censored, you always get hurt, di ba? Because it is something that you shouldn't do. It is something you shouldn't hold on to. Because I don't think that is God's will, no? God doesn't want you to feel the pain forever. He might want you to learn from it, but not forever. So, the more you hold into it, you get wounds. Diba? You get hurt. Ang dami ko ng satsat dito. Let's move on to the choices. A. Ang taong mahilig sa kutsilyo ay nasusugatan. Yan ba yung literal naman yan, no? Letter B. Ang masamang gawain ay may hindi magandang kahihinatnan. Ayun. You can also apply that to life. Those people who always
doing the same mistake, doing the same decision. No? C. Dapat ingatan ng kutsilyo. Tama naman, dapat ingatan. Pero is that what they referring to the question? Ano ibig sabihin eh? Diba? D. Ang pagsubok ay nagpapalakas ng loob. Yan ba yun? Anyway, let's proceed to number 14. Ano ang ibig sabihin ng kung ano ang itinanim, siya ring aanihin? A. Ang pagsisikip. Ang pagsisikap ay may gandipala. B. Dapat magtanim ng maraming gulay. C. Ang bunga ng tanim ay dapat ipamahagi. Or D. Mahalaga ang pagsasaka sa buhay. So let's just choose the best or closer answer now. 15. Ano ang ibig sabihin ng ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda? Ayun, kanino to na proverb or salawikain kay Dr. Jose Rizal. A. Mahalaga ang pagmamahal sa sariling wika. B. Mas mabuti ang hayop kaysa sa tao. C. Ang malansang isda ay dapat itapon. Or D. Dapat laging gumamit ng ibang wika. 16. Anong ipinapahiwatig ng may pakpak ang balita, may tenga ang lupa? Ngayon ko lang to na-encounter eh. A. Ang mga balita ay mabilis kumalat. B. Dapat mag-ingat sa sinasabi dahil maaring marinig ng iba. C. Ang lupa ay may buhay. D. Mahalaga ang pakpak sa paglipad. Alam mo. Okay, so definitely C and D is ligwak na wala na siya sa choices. Nakakatawa nga eh. So A and B, may pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Take my chances. 17. Ano ang ibig sabihin ng walang matimtimang birhen sa matiyagang manalangin? Ngayon ko lang to, daw? Walang matimtimang birhen sa matiyagang manalangin. A. Ang tiyaga sa panalangin ay nagbubunga ng katuparan ng mga hiling. B. Dapat laging magsimba. C. Ang birhen ay dapat laging magdasal. Mas mabuting humingi kaysa magsikap. Okay. Ano ang ibig sabihin ng ang taong nagigipit kahit sa patalim, kumakapit? Ay, alam na natin yan. So, alam niyo naman, sa hirap ng panahon ngayon, you have to do some things in able to live. So, some of us people have no choice. Especially if we are pressured to buy some things na necessary to do some things to make us live, diba? So you get it, you get the gist. Okay, number 18. Ano to ang mga taong gipit ay mahilig sa kutsilyo, ang mga nasa matinding pangangailangan ay handang gawin ng kahit ano, mahirap ang walang pera, dapat magtiis sa hirap. Kung ikaw, example, ina ka, or example, parents ka, or if you're a breadwinner, can you just can you accept seeing your family suffer? I don't think so. So yun nga, you can do things, diba? 19. Anong ipinapahiwatig ng ang buhay ay parang gulong? A. Ang buhay ay may taas at baba, minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. B. Ang gulong ay mahalaga sa buhay. C. Ang gulong ay dapat laging bago. Hindi naman kailangang bago as long as hindi siya napupudpod, as long as may friction pa siya sa pwede na yan. Okay na to. D. Dapat mag-ipon ng maraming gulong. Yan. Okay, what's the answer for this one? Number 20, last. Ano ang pinapahiwatig ng kapag ang dagat ay tahimik, asahan mo at may paparating na unos? Ano ba yun? Ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan? Yeah. B. Ang dagat ay laging may bagyo.
C, masarap magbabakasyon sa dagat. Uy, may plano kami bakasyon. In God's will, no? I hope makadecide na kami kung tutuloy ba kami or hindi. Sayang din yung pera eh. Anyway, 20, mas mabuti ang marahas na alon. Napakadali ng quiz natin, guys. So, I do think we got the perfect answer. Or at least one or two mistakes. Pero sana perfect, no? So, dapat kaugalian nating maka-perfect sa quiz. So, it's been 20 minutes. And let's proceed directly to the question and answer. The answer na pala. Answer key. So, ayan. Number 1, letter B. So, correct tayo. So, ang salawikain ay nagbibigay aral at guidance sa ating buhay. So, yun yung ibig sabihin ng salawikain or purpose ng salawikain. Number 2A, dapat nating tandaan ng ating pinagmulan. So, yun yung hindi marunong tumingin sa sariling chuchu-chuchu, no? Yan. So, ang salawikain ay bahagi ng ating kultura. Ay, wait lang. Dapat nating tandaan ng ating pinagmulan. Tumutulong sa pag-alala sa ating kasaysayan. Okay. So, salawikain also reflect our culture. Okay. Number 3A. Ang mga masisipag ay may gantimpala. So, walang tiyaga, walang nilaga. Parang ganun. Ay, ano ba yan? Nandito na yung sa reflection, no? Ay, rationalization. Kapag may tanim, may aanihin. So, A. Number 4, C. Ang matibay na walis, hindi agad natitinag. So, for example, ang pagkakaisa ay papalakas sa isang grupo. Katulad ng walis, mas matibay kapag sama-sama. So, are you familiar with the foreign English proverb saying, basta sturdy, always nakatayo. Ay, ano ba yan? Basta, yung sturdy, kasi kumpul-kumpul yung walis, diba? Naka-intact yung walis, diba? That's why they stand sturdy. Iba kasi yung hindi kumpul-kumpul yung walis, it will fail. Diba? Hindi mo siya mapapatayo. But when there is a solid foundation, katulad ng walis, mas matibay ito dahil sama-sama, kumpul-kumpul sila. So that's the matibay na walis. Hindi yung matibay na walis, hindi natitinag kasi kumpul nga. Paulit-ulit. Number 5B. Ano yung B? Ang pagiging mabuting tao ay mas mahalaga kaysa sa marangyang buhay. So this is the salawikain na mabuti pa yung bahay may tao kaysa yung may bahay na bato, kwago ang nakatira. So, diba? So, mabuting ugali mas mahalaga kaysa kayamanan. So, bali yung kwago pala is reflecting as siguro hindi marunong makihalubilo, masama yung ugali. Ayan. Number 6, matutong mamaluktot. So, this is the proverbs or the salawikain na kapag hindi malapad or maiksi yung blanket mo, you try to, 'di ba? Kapag lumalabas na yung paa natin sa blanket, we curl ourselves so that natatabunan ng blanket ang ating paa. So, maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. The meaning of this one is that you have to be content of what you have, which means the blanket. And the blanket can also be reflect as our life. You have to be content as of now. And maybe sooner or later you can buy or have a new one. Pero as of now, mag-adjust ka muna. Okay? Hindi yung manghihiram ka sa kapitbahay ng blanket. No? Manghihiram ka ba ng blanket sa kapitbahay? Hindi, no? Para ka nanghihiram ng tuwalya. So, just like that, you have to adjust. That's it. Number 7, letter P. So far, correct tayo lahat. Thank Lord. So, minsan ang ating salita ay nagiging dahilan ng ating problema. So, this is, ang hindi marunong magpigil ng dila ay napapahamak. So, nahuhuli ang isda sa bibig. So, be careful. Okay? Be careful of what you say. So, mayroong panganib sa ating words because it could also affect other people. So, yeah. Be careful. Number 8, madaling mabuhay pero mahirap maging mabuting tao. Madaling maging tao, ngunit mahirap magpakatao. Yun, kasi asal hayop ka. Ay. May pinaparinggan. So, 8 is A.
So, may mga tao na parang asal hayop, no? Yung hindi makain ng aso, yung bibig niya, yung mga pinagsasabi niya, or ugali niya pala. At parang galit ako. Number 9, kahit anong mangyari, magtatapos pa rin sa tamang hantungan. That is, ang haba-haba ng prosesyon sa simbahan pa rin mag-e-end. Parang ganun. So, ang tubig ay hindi maring pumaitaas. Ha? Ay nangangahulugang ang likas na daloy sa buhay hindi maring baliktarin. Ano daw? Okay. So, it's a nature na ito, hindi to mali. So, it's a nature. Can you imagine a stream or sapa? Di ba? Ang haba-haba ng dinaan niya. Pero saan nag-end? Sa dagat. Di ba? It could end somewhere in a dagat or in a lake or in a ano tawag niyan? Lake ba yung malaki sa ano lang. Pero whatever it is, every bodies of water mostly ends with the sea. 'Di ba? Kasi connected 'yan yung tubig natin around the world. If you're familiar with the environmental flow, connected po ang ating tubig all around the world. So, yes, layo ng layo ng discussion natin, no? But you can um interpret ang haba-haba ng prosesyon sa simbahan pa rin ang tawag niyan? Ending. So, you can reflect that the stream is something like mahaba. Ang daming dinaanan ng tubig galing pa sa bukid kung saan-saan pa sumisingit 'yan. And then may mga tinaihan pa. So, 'di ba? Ang daming pinagdaanan ng tubig, but the end is pumupunta pa rin yan sa dagat. Lalabas pa rin yan sa dagat. Anyway, that's why. So, ayun, ang daloy ng buhay ay hindi maaring baliktarin. So, hindi pwedeng galing sa dagat papunta sa kaitas-taasan ng bundok, no? So, yeah. You get the gist. Ang dami nating diniscuss sa number 9. Let's proceed to number 10. Mas mabuting tapusin ang isang bagay kahit mahuli kaysa hindi matapos. So, this is the better late than never. No? Huli man at magaling, naihahabol pa din. No? Ang nangangulugang mas mainam pa rin matapos ang isang gawin kaysa hindi ito gawin. So, yun nga, better late than never. At least you did something, then did nothing at all. No? Mas nakakadismaya yun. So, ito yung tema ko, ito yung motto ko since high school. Ito yung motto ko sa high school. Always akong late pero I'll try my best na mag-pass pa rin in the end because mababagsak ka. See? That's the importance of this proverb. Number 11. Ang taong tahimik ay maaaring may matinding emosyon sa loob. And it's not, when you say matinding emosyon sa loob, it's not sad. Pwede din niyang ihalin tulad sa mga tahimik. Example, sa tahimik na babae tayo. Tahimik na babae, pero hindi mo alam kung may kerengkeng na, 'di ba? So hindi mo alam hindi mo alam. You cannot say that the person is good or bad because he or she is silent. You don't know her or him, no? Hindi natin alam kung nasa utak niyan, sa loob niyan. For example, share ko lang guys meron ako nakilala sa college. She is very introvert. I must say, para siyang ako. Okay? Inalin tulad ko siya sa, parang ako. Isa lang yung kaibigan niya sa college. Yun lang talagang nakikita ko sa niya. Parang ako din, na isa lang din nakikita sa akin. Pero, ito, observation ko lang hindi siya makabasag pinggan. I mean, silent na kasi siya. Mataba siyang babae. Silent lang siya. Pero, nakita ko yung Facebook niya. I don't know what happened. Grabe siya magmura. Like, ganon. Englishera. Hindi naman sa mura na wrong grammar. Magaling mag-English.
pero mura ng mura. And naalala ko yung kabataan ko sa kanya kasi mahilig siya sa Wattpad and I'm not proud of this one but yung mga romance, 'di ba? Grabe, yung grabe, yung mapapakross ka na lang na Diyos ko Lord. Ganun mga Wattpad. Yun nga, hindi mo masasabi na ay ang ano niya, grabe kasi siya sa mm, ganyan kay siya. Silent kay siya pero na-shock talaga ako pagdating sa Facebook. Uy, grabe. May matinding emosyon siya dito sa loob. Akala mo napaka ano niya, respetado. Respect, she respect. Although kapag hindi kanya kilala, hindi kanya babatiin. So, alam ko yung mga ganung klaseng tao kasi na-reflect ko din yung sarili ko sa kanya. Kaya ako yung unang nag-interact na, hi, ganito. At nag-reply naman din siya. It's just a good kid. Kaso lang pag ito yung mga klaseng tao na hindi mo pwedeng sanggain kasi hindi ako ganyan eh. Hindi ako ganyan eh. Hindi ako agad nakaka-encounter ng masalita. Mostly, kinikim-kim ko pa. So, yeah. Diba? So, parang ganun din. Tahimik na tao ay may matinding emosyon sa loob. So much for number 11. That is B, right? So, let's proceed to number 12. Malapit na alas 6. Okay, 12B pa rin. Ang problema ng isa ay maring nakaka-apekto sa buong grupo. So, yun yung kalingkingan, dama ng buong katawan. So, it doesn't mean na sugatan ka sa paa, hindi mo na mararamdaman na sa paa lang yan. No. It could affect the whole. Para din siyang sa isang grupo daw, pag may isang napalpak, diba? Mag-thesis defense kayo. Hindi lang isa ang tatanungin ng panelist. Lahat kayo tatanungin. Now, nakasalalay sa inyo. Sa performance nyo, ang grado nyo. What will you do? Kapag isa sa inyo hindi makasagot, aber, hindi masasatisfy ang panel. So, that's the thing. Ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Diba? Naliit yung grado nyo, matutuwa bang, ikaw bang yung hindi matutuwa? Hindi din matutuwa yung iba. Diba? Things like that. Anyway, 13B. Ang masamang gawain na hindi magandang kahihinatnan. Ang taong tamad, walang hinaharap. Okay? Nagpapahiwatig ng katamaran ay may masamang resulta sa buhay. Wait lang, let me check 13 kasi baka nagka-rumble-rumble na to. Walang humahawak ng matagal sa, ito. Patilim na hindi nasusugatan. Okay, hindi nasusugatan. 13B. Okay, so, di ba, when you make wrong decisions, don't expect good results. Slay! Slay, slay, slay. Don't expect good results, okay? Alright. So, for example, if you're tamad, you're clinging to that kind of mindset that you're just laying all around the day and then you're expecting something will happen. No. Probably, but that's the thing. Walang kinabukasan. See what I'm talking about? So you have to do something. 14, ang pagsisikap ay may gantimpala. Of course, walang mahirap sa taong may tiyaga. So, but actually no, in reality, meron pa rin mga taong hardworking, ngunit hindi umaasenso sa buhay. Why is that? It's because he or she might be Okay guys, anyway, meron ako nakita na 3. We will talk about that later. Yun nga, meron mga tao pa rin hardworking, ngunit they seem look stuck. This could actually probably because of the surrounding, the environment, or he or she herself. Anyway, let's proceed to number 15. Okay. 15 is A. Mahalaga ang pagmamahal sa sariling wika. So, ito yung ang hindi man magmahal sa sariling wika ay mas mahigit pa sa malansang isda, di ba? By Dr. Jose Rizal. So, make sure you love your language. Okay? Because this is very important. Language is very important. It represents us. Aside sa it represents our culture and who we are, creating our identity, that's also very important to communicate with the people around you here in the
here in your bansa, di ba? So you have to love your language and able to converse also. Number 16. A yun, di ba? Number 16, we have letter B. Mali na ko. Try, kabahan na. Ito ba yung top notcher? Nagkakamali na rin ah. Okay, dapat mag-ingat sa sinasabi dahil maaring marinig na iba. So, yung may pakpak ang balita, may tainga ang lupa. Ay, tama ako, di ba? We were ended up with A and B with this one. So, dapat pala yung mag-ingat dahil maririnig ng iba. So, yun nga, may tenga ang lupa. Or, sa English pa, the walls have ears. Diba? Yan yung kataga na ginagamit ng mga tao sa medieval, 'di ba? Sa mga hari at reyna. May mga ano sila, mga alagad na sabihin mo kay hari na ganito ganito ganyan. Huwag mong hinaan mo ang boses mo kasi maririnig. So, mga assassinations. Anyway, 17. A. Ang tiyaga sa panalangin ay nagbubunga ng katuparan ng hiling. So, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, you cannot do something alone. For example, itong let exam. So, I don't think I will pass if and hindi ako papasa na sasabihin ko dahil lang sa akin. Papasa ako dahil also sa awa ng Diyos. So I'm doing my part, right? I am studying. I'm also somehow doing the things I do to able to learn, 'di ba? The way I speak to you guys, discussing to you like I am talking to someone even though I don't have someone to speak with. So yeah. Ito things like this I also pray na Lord, sana itong ginagawa ko is effective. Sana ay itong mga pinagagawa ko ngayon ay somehow helpful in the day where I have to take the exam. So, ganun lang. Nanalangin din ako. Hindi ako confident. Still ask for to the Lord. So, ganun. 18 na tayo, guys. Ang dami natin pinagsasat dito. But yun nga, share ko lang sa inyo, you have to pray. You have to pray. 18. B. Ang mga nasa matinding pangangailangan ay handang gawin kahit ano. Ayun. So, nangangailangan tayo, diba? Number 1 dyan, lalabas yung financial. Kapag gipit, kahit sa patalim, kumakapit. Ayun. So, ayun, nangungutang. Diba? Taong desperado, gumagawa ng hindi kanais-nais na bahay. Bakit hindi kanais-nais ang mangutang, ma'am? Yung mangungutang ka para bayaran ng isang utang. Napakamali niyan, be. Very wrong. So, you have to cut that loophole. Try to cut that loophole. But sometimes you have to do things, 'di ba? Enable to live. So ganyan. Ganyan talagang buhay. Next, 19A. So ang buhay ay may taas at baba. So this is the world is round, life is like a wheel. So may kanta yan, 'di ba? Nasa ilalim naman. Yung ganun ba? Gulong. Ano yun? Sa gulong ang buhay. Nasa ibabaw naman. Mahal na mahal kita. Ay, hindi na yun iba. Iba na yun. Okay, 20. Ayun nga, ang buhay ay parang gulong. So, don't expect that you're always at the top. Kasi meron tayong kasabihan. It's also Proverbs. I think, ito Bible saying, or kahit hindi ka man Christian, ay, totoo to. Be humble. And when you're humble, you are inaangat ka ng mga tao. Napansin nyo ba sa Facebook na kapag may mga tao, babae man o lalaki, kapag confidence sila sa sarili sila, I'm so no one can beat me, I'm so ganito, I'm gonna share kasi, binababa yan mga tao. Yung mga arugante sa buhay, masyadong, ganito ako, at kayong mga ganyan lang kayo. Mostly makikita nyo sa comment is, sure ka? Binababa ng tao. Unlike sa mga taong nagpo-post na humble, humility.
wala bang sense ng arrogance? Minsan ka lang makakita ng masasakit na salita or hindi ka hihilain ng mga tao. Yun lang, you have to be humble. Okay? That's the motto in life. You have to be humble. Or, mas mabuti wag mo na lang ipaalam sa ibang tao kasi especially if nasa Philippines ka, tapos hihilain ka na tao. Whatever you do, hihilain ka na tao kasi mahilig sila crab mentality. Diba? So much like that. Okay, 20 na tayo. Last. What time na? Ang dami kong sat-sat, B. 40 minutes na. Okay, last one. A. So, I got 19/20. Yung mali ko lang is yung may tenga sa lupa. Ganun. Yung makakarinig. So, be careful. So, ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kapayapaan. So, ang tubig ay malalim, tahimik. Ang nangangahulugan na hindi lahat ng tahimik ay payapa. Maaari rin nakatago ang panganib. Literally, when you go in for example, let's say, okay, dagat mismo. It doesn't mean kalma ang dagat is wala ng panganib. Malay mo, may sea snake dyan. Nangyari na yan sa akin sa inita ko. Kalmado ang paligid, hindi masyado mahangin. Kumukuha kami ng mga mga lamang dagat na makikita mo. Hunas, low tide. So, ayun, kumukuha kami. And suddenly, akala namin payapa lang lahat, enjoy na enjoy. Paglingon ko sa baba, ay! Ganyan na palapit na, and be careful, hindi siya dapat isa lang sa walang bahala because snakes in the sea. On the sea, in the sea. Ayan na naman tayo. Under the sea. In the sea. In the sea ba? On the sea. In the sea. Kasi ilalim. Bobo. In the sea, guys, hindi yan on the sea. Kasi it's not a surface. It's not a surface. Inside the water tayo dyan. Sa loob ng dagat. So, yan. In the sea, may sea snake. Yan ang one of the lala na lamang dagat aside sa mga stonefish. Pag matamaan ka niyan, makagat ka niyan, it contains venom. A venom that will kill you just for ilang minutes. So, don't blame me if I freak out, no? Seeing a snake coming right through me, takbo ako. Yun nga, kahit grabe yung bato, mga corals, nagkasugat-sugat ako, bahala na masugatan, wag lang makagat ng sea snake. Yun. So, hindi ibig sabihin na tahimik yung lugar, ay mapayapa na. Mayroong maaaring nakatago na panganib. So, careful kayo dyan. So, I think we did a good, I hope you guys, these are just example of proverbs that might lumabas, no? Or kahit English version nito, at least, if you can understand it, ito yung napag-usapan namin, ito yung study session namin about proverbs and examples. So, yeah, I got 19/20. I hope you guys did a good job too. Although hindi ako satisfied sa 19/20, gusto ko 20/20. Kung pwede nga, 21/20. So anyway, that's it for today. I will not discuss furthermore with the proverbs. So it really takes time, no? Ang dami ko sat Yun nga. Yan. Thank you for studying with me, guys. I will just, riddles na naman. Ayoko ng riddles eh. Ulit-ulit. Ang dami ko talagang set ng riddles or bugtong, but I don't have time to answer it all or discuss it all. It will be time consuming. So anyway, thank you guys for again and again. If someone is watching this, I hope this is very helpful to you guys. Proverbs in Philippine literature. And kadalasan ginagamit natin dito sa Pilipinas upang gabayan tayo sa ating buhay. No? This is it, Pansit. Goodbye, everyone. See you. Folk songs na tayo kasi wala akong tanaga eh. Actually, I made tanaga notes. Pero ewan, asa na yun. Naiinis ako. Gumawa talaga ako notes ng tanaga or poem dito sa Philippines. The 7777 syllabic, heptasyllabic poem. Take note.
So yun na guys, thank you for, again, ulit-ulit, bye-bye. This is it, Pansit. Bye.